Hi, good evening ulit. Good evening ulit. Welcome sa Blue Room. So, nandito na naman ako, ang inyong lingkod, si Gina Kizuki. So, ngayon, ano bang pag-usapan natin ngayon? So, siguro naman, oras na ngayon para tigilan ko muna yung mga tsaneros. Tigilan ko muna yung pagpipitik sa mga tsaneros. At ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang bagay na pinag-uusapan namin kanina lang. Naalala niyo po ba yung mga paborito niyong anime nung bata kayo? You know, yung nung nag-aaral pa kayo ng mga elementary or high school or even kindergarten. Kasi ako 22 years old na. So, ang namulot ako sa anime, siguro mga nasa 7 years old ako or 8 years old. At syempre, tulad ng ibang mga otaku, ang kauna-unahan kong anime is Voltes 5, of course. Diba? So, ayun. So, nagsimula doon sa Voltes 5 na hindi ko pa alam kung anong tawag sa mga ganon. Basta lahat lang sa kanila tawag ko cartoons. Okay? Hindi ba alam na mga anime yon. So, kasabayan ng Voltes 5. Pero, yeah, naano ko sa Voltes 5. Pero, masasabi ko na talaga Sentai Kid ako. Talagang, ang naka-influence sa akin na unang-unang pinakamalaki is, of course, Smash Rider Black. Yan nga, Gina Kizuki eh. Tapos Shider, and then Maskman, Bioman, Turbo Rangers, Jetman. Yung mga Sentai na yan, yung talaga naka-influence sa akin na malaki. Pero nung mga nasa elementary na ako, elementary school, so yun talaga mga mga anime, nauso yung mga anime. At isa sa mga pinaka-beloved animes noon ay yung Dragon Ball Z na pinapalabas sa Channel 9 pero hindi siya, ewan ko anong problema nila doon, bakit hindi nila tinapos o hindi man lang nila tinuloy. Alam ko doon sa kayo yung naglaban na si Vegeta at si Goku, sabik na sabik kami noon pero wala rin, hindi rin natuloy. And then ito yung pinakamatindi. Etong ABC 5 noon, na medyo nagsisimula pa lang, naglabas sila ng isang anime na talagang bumago sa perspective ko of animation. At ang anime na ito ay walang iba kundi ang Sailor Moon. Okay. Alam ko iniisip nyo, fan ba ako ng Sailor Moon? Yes. Inaamin ko. Hindi ako nahihiya. Aaminin ko, fan ako ng Sailor Moon. Bakit? Kasi, ano ba kayo? Ay, bata ako nun eh. Ha? Batang lalaki na yung mga hormones ko nagmamadali at nakita ko ng isang magandang anime drawing na malaki ang, alam mo na. Okay? Okay? So, yung mga sexy na pagkatataw, so, naguhubad. O, di ba? Kaya gusto ko Sailor Moon. Hindi dahil sa, alam niyo na, hindi dahil sa body niya or something. Pero yun ang dahilan ko. At saka, syempre, nagustuhan ko na rin yung story nung tumatagal. Diba? Saka, syempre, ang cute nila, diba? Cute ng mga artwork ni Naoko Takeuchi. Sila Usagi, sina Ami, si Rei. Yun talaga yung bumago ng perspective ko ng anime. Simula nung naging anime lover na ako. So, ang favorite ko na Sailor Moon naman, maalala ko si Sailor Mercury. Kasi gusto ko dati yung mga nerdy girls na may mga glasses, short hair. Yun, kasi yung crush ko, nung elementary ako, medyo nerdy rin, tapos malikli yung buhok. So, nakita ko sa kanya si Sailor Mercury. So, yun. Simula doon. Tapos, ayun na, nagsimula na ako mahok sa anime noon. Yung mga pinapalabas. Actually, siguro yun ang pinaka-most memorable na anime sa akin na talagang tinapos ko is yung, yun nga, yung Yu Yu Hakusho, Ghost Fighter, tapos yung Slam Dunk. Yung mga memorable yan. Kasi Dragon Ball, nung magsimula yung GMA na yan. Tapos nung nagsimula yung kanilang anime assault na tinatawag na hindi ko ba malaman ba't hindi nila pinagpatuloy. Yung pinalabas nila yung Fushigi Yugi yun, nahook din ako doon. Kaya lang, ang tagal.
ano nila, pagpapalabas nila. Kasi once a week yun dati, gabi pa. Nung nagka-impeachment si Era, paano nangyari? Wala na. O, di ba? Ginawa nilang panghapon, tapos di ba ginawa nilang panghapon pagkatapos ng impeachment. Di ba? So, wala rin. So, at saka yung Fushigi Yugi, nung naparod, siyempre, kaya ako gustong gusto yun dahil siyempre, alam niyo na, may mga ka-etchan doon, di ba? Di ba, di ba? So, yun yung kaya nagustuhan ko yun eh. Yun lang ang reason ko. Yung story, di ko naman gusto. Para sa akin, fuck up yung story nun eh. No? Pero nung nandito si Miss Yu Watase, ako, pupunta sana ako, papanoorin ko sana si Yu Watase, pero wala akong pera nun eh. Paano nag-aaral pa ako eh. Kaya dito ako nakatira sa Cavite nun. Sa Cavite pala, doon ako nakatira. So, sa Mega yata nagpakita si Miss Yu Watase. At least yung si MA, nakalapit yata kay Yu Watase, nahalikan pa yung kamay, di ba? O, di ba? O, di ba? Saan ka pa? So ayun, yun na yung parang nagmulat sa akin. Nagsimula lang doon sa, yun nga, sa mga early animes, Voltes 5, Dragon Ball, tapos yun nga, na nag-evolve sa akin sa Sailor Moon. Tapos, yun nga, kung papipiliin niyo ako kung ano talaga yung anime na pinakamalaking impact sa akin, pagiging otaku ko, pagiging cosplayer ko, Sailor Moon. Yun na yun, diretso yun. Pero ngayon, yung mga animes ngayon, kung ikukumpara mo dati, syempre mas maganda yung mga ngayon kasi yung mga graphics, yung makabago. Pero meron mga feeling anime noon na talagang ahead of its time. Kumbaga. So, yun yung, halimbawa, yung Patlabor, yun. Paborito ko rin yung Patlabor. Tapos, yung Gundam Wing, yan. Mga, ano na yan, mga advanced na. Kung kumpara mo ngayon, medyo luma na, pero nung mga panahon na yun, talagang kahanga-hanga siya. So, yun. Kayo, ano ba yung mga gusto nyong mga makaluma or vintage or old school anime? Share nyo naman dito. Comments kayo. Comments. So, mag-comments kayo kung ano yung mga talagang nagustuhan nyo, yung tumatak sa isip nyo or naging, kumbaga, turning point ng buhay nyo at yun yung naging dahilan kung ba't kayo naging mga otakus. Sige nyo lang, ha? So, ito ulit si Jean. So, say goodbye and kita-kits tayo sa sunod dito sa Blue Room. Peace.